Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila totoo pala ang kasabihan na ang sinungaling ay tila kapatid ng magnanakaw at walang lihim na hindi mabubunyag. Ito ang nakakagulat. Tila mukhang nahuli sa sariling bibig mismo at tila nilaglag ni Stella Guimbo ang Marikina, ang House Speaker ng Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang kaliwat kanang tila pang-aatake sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte, ay tila lumalabas na ang lahat ng tinatagong baho ng mga ilang mambabatas sa Kongreso. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kung hindi pa nila inatake ang Vice President, hindi nila malalaman ng taong bayan ang mga maluluho di umanong buhay ng mga mambabatas ngayon sa Kongreso, na di umano'y napakalaking halaga ang winawaldas raw nila para lang umano sa relo at iba pang mamahaling gamit na nagkalat ngayon sa mundo ng social media, na ayon pa sa kanila, hindi raw ganyan kalaki ang sahod ng mga mambabatas dito sa Pilipinas. Ito'y matapos lumabas ang umano'y mga nakakalulang mga mamahaling gamit ng mga ilang mambabatas sa social media at ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng ilang kongreso sa pamumuno ni Tamba. At tila huli naman sa sariling bibig ang Marikina representative na si Teacher Stella Guimbo at tila umami na, tila nilaglag na mismo sa kanyang sariling bibig ang speaker na si Tamba. Narito naman ang full reaction video ni Mr. Real Talker na ayon pa sa kanya ay sobrang nakakaawa na raw itong Pilipinas ngayon, kasi raw ang mga politiko ay instead na mag-focus raw silang tulungan ang mga Pilipino, ay nakapokus lang daw sila sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Narito ang full video. Siyempre po, especially kapag na-atake po si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, dun din po kami. Ayun, lumabas na. Lumabas na ang totoo. They are not serving the Filipino people. They are serving their father. They are serving the King of Crocs. Bistado no? Grabe, sobrang nakakaawa itong Pilipinas. Kasi yung mga politiko, instead na mag-focus silang tulungan ang mga Pilipino, 'di ba? Saan sila nakapokus ngayon? 'Di ba? Saan yung kanilang energy? Sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Unbelievable talaga mga lords. Sa administrasyon lang na to, nagkakaganyan ang House of Representatives. Pansinin niyo mga lords, sa administrasyon lang na to, nagkakaroon ng, 'di ba, ang gulo-gulo. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang mandato nila. 'Di ba? Ngayon ka lang, no? Ngayon lang sa panahon ngayon na yung House of Representatives para na silang naging korte. 'Di ba? Hawak na nila lahat. Hawak na nila sa kanilang mga kamay. Pati DSWD, pati, 'di ba? Pati yung mga paayuda, pati, 'di ba, kung titingnan mo parang grabe. Tapos lahat ng mga buhaya, may spotlight, lahat sila nagsasalita. Diba parang, anong nangyari sa inyo? Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilang madismaya ang marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi po ganyan dapat ang Congress mag-isip. Ngayon sila na mismo ang umamin sa kanilang pinaggagawa dahil ito para kay Romualdez sa 2028 election. Yan mismo sa bibig na nila nanggaling. Huling-huli na. O wala bang gagawin dito ang ibang sangay ng gobyerno para matigil ito? Klarong-klaro, be
trial of public trust ang ginagawa ng Kongreso. Aksyon naman dyan, Senate at Judiciary. Aksyon naman, harap-harapan na o umaamin na. Hindi ang taong bayan ang kanilang pinagtanggol, kung hindi si Romualdez na. Wow, depensahan judi ay niya si Martin Romualdez. Tanong Stella Gimbo, sino bang pinakuan mo ng magandang bukas sa lugar mo? At sino ang nagluklok sa'yo sa Congress? Diba ang taong nasasakupan mo? Wow talaga, ang gaba di magsaba. Kay mismo sa bibig mo lumabas yung ube halukay nyo sa Congress. Biglang yaman, biglang customize ang van sa unang tricycle lang na sasakyan. Biglang umiba ang buhay ni Wimbo dahil sa kanilang padre di pamilya nga si Tambaloslos. Nakakahiya kayo, may bala ka pang tumakbo sa eleksyon, Gimbo. Agahan mong mangampanya. Binoto ka ng mga constituent mo as public servant at mga sahod mo galing sa taxes ng taong bayan. Di mo pala alam ang tungkulin mo bilang public servant. Yung amo mong siniserbisyuhan mo, pareho lang kayong pinapasahod ng taxes ng taong bayan. Nakahiya kayo, teacher ka pa naman maturingan. Halakoste nyo, di madadala yan ni isa. So mas concerned sila sa padre di pamilya kuno nila kahit magdanakaw kaysa bansa at mamamayang Pilipino. Kasi maliit lang ang sweldo na kuha nila mula sa gobyerno. Milyones na kuha nila kay buaya nilang padre di pamilya. Ay wagas sa mga ungas. Sabi na nga, kinukumpas ni Tamba ang congressman kung sino ang dapat bigyan ng pondo at sinong hindi. Sige lang, magpakasasa kayo sa kaba ng bayan. Sigurado pag natapos ng termino ng amo nyong si Bangag, magliliparan kayo palabas ng bansa para magtago. Unquote. At dahil nga doon mga kababayan, naglabasan tuloy. Kasi napaka-arrogante nito ni Bishop. Sa sobrang arrogante ni Bishop, maraming nagalit. Alam mo naman ng mga netizen, mga Pilipino, pag nagalit siya, yari ka dyan, magre-research yan. Marami tuloy yung naglabasang picture niya. Isa-isayin natin yung picture niya na naglabasan para makita natin. No? Napaka-importante nito. Una-una sa lahat. Ang pinakamalapit sa kanyang puson, walang iba kung hindi ito. Ayan, yan. Yung kanyang Louis Vuitton, yung LB, lumang bag, na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Grabe. Di ba? Kahit anong ganda ng belt mo, kuya, kung yung tiyan mo nakaganyan, hindi nyo may tatago. Di ba? Ang hirap sa atin eh. Yan ang hirap sa atin mga kababayan eh. Lalong-lalo na yung mga may edad na at saka katulad ko na may tiyan. Pag kayo may edad na at may tiyan, syempre, wag na ho natin ipagyabang yung mga sinturon natin, ha? Kasi, kahit anong pagmamayabang natin sa sinturon natin, kung ganyan na ang ating katawan, nakakahiya na. Diba? Hindi ibig sabihin yan pagka nagsuot ka ng sinturon na maganda at mamahalin, gaganda at sexy ka na. Tama, mali? Diba? Hindi, ako. Kita nyo yung aking sinturon ko para patunayan sa inyo. Yung sinturon ko yung nabibiling tigsi 50 pesos. Alam nyo ho itong sinturon nito? Ito, tip ko lang ho sa inyo to, ha? Hindi, tip ko sa inyo to. Tandaan ninyo, pag kayo magsisinturon, ganito ang sinturon ninyo. Papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ayan o. Plastic na plastic. Alam mo kung bakit? Maganda ito. Ha? Una-una, wala na itong tinutusok-tusok pa, di ba? Yung para sumaksak yung gaganto mo lang yan. Iipit mo lang, ganun. Ayos na, di ba? Pangalawa, pag bumabiyahe ka. Di ba? Sa pagbabiyahe ka, eroplano ka, laging patatanggal sa iyo yung sinturon mo kasi tutunog ka pa rin. Kahit na ilapag mo na lahat ng cellphone mo, kahit na ilapag mo na lahat yung laman ng bulsa mo, pero since nakasinturon ka, tutunog yan. Tama, mali? Pero pagka ganito sinturon mo, walang tutunog kasi plastic to, di ba? Tama, mali? Di ba? Utak lang yan. Yan, Louis Vuitton mo. Pag pumunta ka ng ibang bansa dyan, tutunog yan, sigurado. Tutunog yan. Alam mo kanong tunog? Peke. Ay, hindi peke. Sigurado naman ako hindi peke yan. Mayaman nga yan si Bishop eh. Di ba? So, hindi peke yan. Yung kanyang Louis Vuitton, hindi ko alam kung magkano niya nabili yan, pero ang market price niyan ay 37,000. Grabe, pambira. Pambira. Ito pa. Susunod. Dahil dyan, ito naman, yung relo niya. Ay, iba pa pala to. Yung kotse niya. Yan.
Alam mo ang problema dito kay Bishop, ang hilig kasi mag-post eh. Sabi niya dito, my new baby took the place of my C63 AMG V8. This is a smaller version of 4-cylinder 301 horsepower. Not so fast but lighter and economical. Still a Benz and an AMG. Yan. Napapala mo kasi sa pagyayabang mo, sir. O, di ba? Napala mo sa pagyayabang mo. Tandaan ninyo ha, ito'y isang congressman at isa itong bishop. Pambihira, oo. Pambihira ka talaga, Congressman Bishop. Next. Ito, ang Rolex niya, ang tinatanong dito kung Sky Dweller ba yan? Magkano ang halaga? Anak ng wewe, 2 million? Grabe naman yan. Sorry ako kasi talaga, pasensya na hindi talaga ako, hindi ko nga maintindihan sa mga taong nagsusuot ng relo na ganyang kamahal. Ano ba oras dyan? Magkaiba ba tayo ng oras dito? Hindi, totoo, magkaiba. Ito ang pinaka unang labas ng iWatch. Bakit importante itong iWatch? Kasi ayan o, may fitness siya, may fitness. Importante sa akin 'yan para malaman ko kung tumitibok pa ba yung puso ko. Matagal nang di tumitibok mula nung iniwan ako eh. Totoo. Gago. Totoo. Sinisigurado lang natin ha. Pero totoo naman. Di ba? Ito, ayan. Tapos nandyan yung oras at saka yung kung ano pa nandyan. At least notification, at least sigurado kahit hindi mo naririnig yung cellphone mo, manginginig yan, biglang gaganon yan, di ba? Ang bihira ang buhay ito. Habang gumaganon yung daliri mo. Pag gumanyan na daliri mo, nagbabibrate na yung relo. Di ba? At least may gamit. Yung Rolex, sige nga, ano lang meron dyan? Orasan. Nag-a-alarm ba yan? Hindi nga siguro nag-a-alarm yan eh. Tapos ang halaga 2.5 million. Ay, pambihira naman di ba? Ang lupit naman yan, sir. Grabe naman po yan. Hindi naman ata makatarungan na po yung ganyang klaseng presyo. Sir, ganyan po ba ang pagkabili ninyo dyan? 2.5, 65,923. Grabe naman, sir. Ito pa. Not one, but twice. Thrice and 4 times. Ito naman. Rolex Blue Submariner. Grabe Submariner 2.7? Ay, grabe. Ano ba yan? Gago. Grabe naman yan. 2.7. Motor na yan Pambira. Ay, grabe naman yun. 2.7. Ulitin nga natin yun. Ano ba yun? Nasaan na yun? Nawala Wait. Ayan Ay, hindi. Ito. Grabe 2. Naku. 1,000. Hindi. Seryoso, 2. Sorry grabe naman yan, 2.7. Ang lupit. Ito pa. Hindi lang isang sasakyan meron si sir. Meron pa siyang Cadillac. Cadillac nice to be casual once in a while. Knock doon putsang kalabaw, sir. Para bagang ang dating ito yung simple kong sasakyan. Humanly depending on my bulletproof Escalade. Escalade pala. But totally dependent on my Lord. Wow. Dependent on my Lord pero bulletproof ang Escalade. Ginamit mo pa si Lord talaga. Ay, grabe naman. Alam mo, sabi nga nila, sabi nila, dalawang klase lang ng tao. Mga nagpapagamit kay Lord o yung nanggagamit kay Lord. Yun ang tanong. Sige nga pakisagot nga po ako dyan sa baba. Dalawa lang po ng klase ng tao meron sa mundo na ito. Nagpapagamit kay Lord, ibig sabihin you surrendered your life to the Lord and you are allowing Him to use you for His purpose, for the mission, for your or the second thing, ikaw ang nanggagamit sa Lord para sa sarili mong kapakanan. All throughout, meron ako i-reveal sa inyo mamaya, matindi yung i-reveal natin. At dito talagang magugulat kayo. Bakit? Ito yung isang bagay na ngayon nyo lang maririnig. Pero maniwala kayo sa akin. Malupit ito. Abangan nyo, ha? Ito pa, Magkano ba yung Cadillac na yan? Ay, grabe naman. 18 million po. Grabe naman yan. Kaya naman pala ang yayabang niya mga Cadillac na yan sa karsada.
Pag ako nakakita ng Cadillac talaga sa karsada, ibabalandra ko talaga sa gitna yung motor ko. Bahala ka. Grabe, 18.5. Ano to? 18.5. Grabe. 18.580,000. Grabe. Ang gulo mo, Banat Bay, ha? Hindi, grabe di ba? Ganyan yung kamahal. Sandali lang, Banat Bay. Sandali. Bakit? Ano bang masama sa mga ganyang klaseng yan ho ba ay masama? Ha? Yan po ba ay hindi ho ba karapat dapat yung ganyan? Yung ganyang klaseng congressman o di kaya bishop? Masama po ba yan? Baka naman inggit pikit ka lang, Banat Bay. Hindi, kasi baka mamaya inggit ka lang naman talaga porket ang relo mo ay watch. Ang sinturon mo plastic, no. Ang wallet mo parang pampalengke. At yung sasakyan mo, no comment. Di ba? Baka naman inggit ka lang, Banat Bay. Masama na ba? Kasalanan ba maging mayaman ngayon? Bilang isang congressman? Kung talagang laki siya sa mayaman, tama-tama yung kanyang church, tax-free yun. Ikaw po ng kanyang church, mga membro niya, masama ba yun? Paging mayaman? Hindi ako sasagot sa inyo. Baka sabihin nyo, ako pa sasagot Hindi akong sasagot sa inyo. Ha? Ako, hindi ako mahilig sumagot Ito, isasagot ko sa inyo. Ito, basahin natin. Republic Act 6713, Section 4, letter H. Sa iba, letter H. Letter H, simple living. Tandaan natin ito Republic Act 6713, Section 4. Hindi ito suggestion, hindi ko ito advice. Ito po'y batas. Batas po ito, mga kababayan Batas po. Okay? Ito daw ang code of conduct ng mga public officials and employees and their families. Tatlo yan. Yung mismong opisyal, yung empleyado, at yung kanilang pamilya shall lead modest lives appropriate to their positions and income. Magkano lang ang income ng congressman? Depende, Banat Bay. Legal ba o yung illegal? Kasi magkaiba yun Sa legal, wala pang 300,000 siguro yun. O mahigit kumulang. Kasi presidente, 300,000 So mahigit kumulang, 300,000 din yung kongresista. O maximum na, di ba? Kasi nakasulat dito, appropriate to their position and income. Sige, i-times natin sa 3 milyon, okay? 3 milyon, okay? Divided by 300,000, 300,000, okay? Ayan. Ilan yun? 300,000 kasi, naku. 3 million and 300. Di-divide ko na nga ito naman divided by andali. 3 million divided by 300,000 is equals to 10. Isipin mo, 10 buwan ka nagtatrabaho para lang makabili ng isang relo, hindi ka na kumakain. Mantakin mo yun Just to buy 1 Rolex. Okay, kailangan 10 buwan ka nagtatrabaho, hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka maggagasolina. Gagamitin mo lang yung pera mo pambili ng relo. So what do I mean by that? You're not living appropriate to your position and income. Unless merong iba pang pinanggagalingang pera, hindi lamang sa sahod mo. Second sentence, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Sagutin niyo ako, mga kababayan. Sagutin niyo ako. Ako, nagtatanong lang ako ng maigi dito, Nagtatanong lang ako ng baka sabihin niyo Ito, anong tawag mo diyan? Kayo ho sumagot, Kayo ho sumagot, hindi po ako. Yan po ba ay extravagant or ostentatious? Ano ba ibig sabihin ng ostentatious? Oy Siri, ano nga? Wait. Ostentatious. Ayan
ang ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa dictionary ni Google, ay characterized by vulgar or pretentious display. Naku, kahit nga pretentious lang eh. Ayaw ng batas. Designate to impress or attract notice. Ibig sabihin daw, hindi ka dapat makaka-attract ng notice o magpapa-impress with your wealth bilang isang public officials. Tanungin ko kayo mga kababayan, ang pagsuot ba ng sinturon ng Louis Vuitton, yan po ba extravagant? Comment nyo sa baba, yes or no. Yan po ba ay ostentatious? Ibig sabihin, nagdi-display ka ng iyong pagiging nagpapa-impress ka? Comment nyo lang sa baba. Sige ho, comment nyo. Again this is not a question of if you can buy or you cannot buy. Kasi marami nagsasabi dyan, nung nag-post ako sa isang senador sabi nila, kasi yung relo niya, 2 million mahigit din Tapos ang sagot nung pinost ko yun, sabi nung iba, mayaman naman talaga yung pamilya na yan Mga kababayan, ladies and gentlemen, it is not a question of if you are rich or not. It is not illegal to be rich. It is not a criminal to be rich. But the Republic Act 6713 Section 4, letter X, says, do not display, do not be extravagant or ostentatious. Yan po ay hindi suwestyon. Yan po ay batas. Now answer me. Is this a extravagant or ostentatious display of wealth? Napakahirap naman banggitin itong ostentatious. Pati yun, sosyal second question. Ayan, tanungin ko kayo. Hindi naman masama, hindi naman krimen ang magmay-ari ng Mercedes-Benz. Lalo na kung sinasakay mo dyan, magandang kababaihan. Hindi naman po illegal yun. Basta hindi mo lang tsuktsakin. Kasi kung may asawa ka, masama yun. Pero kung hindi naman, wala ka naman asawa, walang problema. No. Pero gayon pa man, ano sabi sa Republic Act 6713 Section 4? Ano? They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Tanong, is this extravagant? And is this a display of wealth? In any form. Mga kababayan, nakasulat po dyan, in any form. Eto. Sige ho. Yan po ba ay extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Kayo sumagot, hindi ho ako. Kayo. Eto pa, isa pang relo. Rolex uli. Is this being extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Sagot, yes or no? Eto pa, pagpo-post nito. Again hindi ho natin sinasabing masama o illegal na magkaroon ng bulletproof na sasakyan. Hindi yun. Ang point dito, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Wag mo nang i-display. Pero ano ginagawa? So what do you call this person? Galit na galit sa mga bagay na masama sa ibang tao, galit na galit keso para sa bayan, galit na galit keso ginagamit daw ba yung pondo ng Office of the Vice President para sa taong bayan, pero siya ganito. Anong tawag mo? Double standard. Tama, mali? Di ba? Double standard ang tawag sa ganyan. Kaya nga may sagot po dito si si Marcoleta ito pakinggan si Marcoleta. Papakita ko lang sa inyo. Ito. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is public trust. Tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise the trust. Hindi, ayaw mong igalang Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po bang notice of disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP at saka yung PNP. Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito paulit-ulit. If we want a standard to be imposed to a certain office or department, dapat pantay-pantay. Hindi lang sa isang departamento o in this particular instance is the Office of the Vice President. Dapat sa lahat. Kaya ko nga pinakita ito sa inyo, yung mga di umano, mga pagmamay-ari o wealth is simply saying na itong si Abante
ay double standard na congressman. Kaya na lang, pati dito, sinasabi ngayon ni Marcoleta, pati doon sa pag-judge ninyo sa Office of the Vice President, double standard kayo. Bakit yun lang ang pinupunan ninyo? Ang daming may confidential funds, ang daming ganito-ganito, even the Office of the President may confidential funds. Nagbigay kayo ng courtesy sa kanila. Bakit dito sa Office of the Vice President, which is, yan naman lagi ang ginagawa ng bawat gobyerno. Matagal na ho, nagkakaroon ng courtesy. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!